Oyayin ng dilim. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Sabi ng matatanda, dito raw naninirahan ang isang manggagamot na bigla na lang nawala isang gabing kabilugan ng buwan. Mula noon, walang sinuman ang nangahas na tumira roon, hindi dahil sa kalumaan ng bahay, kundi dahil sa isang nakakakilabot na awitin na naririnig mula rito tuwing hating gabi. Si Mara, isang dalagang bumalik sa kanilang baryo mula Maynila, ang hindi naniwala sa mga sabi-sabi. Wala siyang matitirhan, kaya napilitan siyang pansamantalang manatili sa bahay na yon. Wala namang masama kung dito ako matutulog, di ba? Biro niya sa kanyang mga pinsan, ngunit baka sa kanilang mukha ang pag-aalala. Unang gabi pa lang ni Mara sa bahay ay nagising siya sa malamig na simoy ng hangin na dumadaloy sa bintanang hindi naman bukas. Lalong tumindig ang kanyang balahibo nang marinig niya ang isang mahina, ngunit malinaw na oyay, isang duyaning kanta para sa mga bata. Malamig, malungkot, at may kasamang tinig ng isang babaeng humihikbi. Napabalikwas siya ng bangon. May tao ba rito? Tanong niya, ngunit tanging katahimikan ang bumalot sa paligid. Pilit niyang nilabanan ang takot at muling humiga, pinapalagay ang sarili na guni-guni lang ang lahat. Ngunit sa sumunod na gabi, mas naging malinaw ang awitin. Kasabay ng indak ng mga anino sa dingding, nakita niya sa sulok ng kanyang kwarto ang balingkinitang anyo ng isang babae. Duguan ang laylayan ng bestidang puti, marahan nitong niyugyog ang isang wala namang sanggol sa kanyang bisig. Yaye, matulog ka na, huwag kang umiyak, malumanay ngunit malamig ang tinig nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang nagdilim ang paligid. Isang malakas na hagikhik ang pumuno sa silid. Hindi na alam ni Mara kung paano siya nakatakbo palabas, basta't nagising na lang siyang hawak siya ng kanyang mga pinsan sa labas ng bahay, nanginginig at hindi makapagsalita. Kinabukasan, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. May nakatira dyan noon, anya. Isang hilot na nawalan ng anak dahil sa isang aksidente. Paulit-ulit niyang kinakanta ang oyaying iyon hanggang sa tuluyan siyang nabaliw. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya matahimik. Mula noon, wala nang lumapit sa bahay na yon. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, may ilang nakaririnig pa rin ng oyaying lumulutang sa hangin. Tila nagpapaalala na may isang inang hindi pa rin natatapos ang kanyang pag-aalaga sa isang sanggol na hindi na niya kayang yakapin.